Pasensya na, Alona. Bumitaw ang kamay ni Chino sa kanya. Ang tatlong salitang iyon at ang biglaang paglamig ng kanyang palad. Ang unang gumising kay Alona mula sa isang napakagandang panaginip. Ilang segundo lang ang nakalipas. Ang panaginip na yon ay totoo. Ang mahinang amoy ng mga puting bulaklak sa simbahan, ang sinag ng araw na tumatagos sa mga salaming bintana, ang mga nakangiting mukha ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Nakatayo siya sa harap ng altar, suot ang simpleng puting bestida na pangarap niya mula pagkabata. Katabi niya si Chino, ang lalaking minahal niya sa loob ng 8 taon. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, pero ngayon, ang lahat ng iyon ay parang bulang biglang naglaho. Anong sinasabi mo, Chino? Nanginginig niyang tanong. Halos hindi niya makilala ang sariling boses. Hindi tumingin si Chino sa kanyang mga mata. Nakatuon ang tingin nito sa malaking pinto sa likuran ng simbahan. Doon, may isang figura na dahan-dahang lumitaw. Isang babae, nakasuot ng isang mamahaling pulang damit na tila sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Si Serena, ang anak ng isang mayamang negosyante na laging bukang bibig ni Chino. Hindi kita kayang pakasalan, ulit ni Chino. Mas matigas na ngayon. Walang emosyon, walang bakas. Nang 8 taon na pinagsamahan nila, nagsimula na ang mga bulungan sa paligid. Ang bawat salita ay parang bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Naramdaman ni Alona ang pag-init ng kanyang mga mata. Pero, nangako ka, sabi niya. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ang sabi mo, ako lang. Naglakad si Serena palapit sa kanila. Ang bawat hakbang nito sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na pumupukpok sa puso ni Alona. Huminto ito sa tabi ni Chino at walang pakundangang ipinulupot ang braso sa lalaki. Isang ngingiting tagumpay ang gumuhit ang mga nandan sa mga labi nito. Doon lang tuluyang gumuho ang mundo ni Alona. Hindi ito isang masamang biro. Ito ay totoo. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, ng kanyang mga pangarap, ay ipinagpalit siya. Ipinagpalit siya para sa pera at katanyagan, sa harap ng lahat ng taong nakakakilala sa kanya. Halika na, Chino, malamig na sabi ni Serena, ngunit may pang-uuyam sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Alona. Tumalikod si Chino. Hindi man lang siya nito nilingon. Ang bawat hakbang nila palayo ay isang kutsilyong paulit-ulit na itinarak sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mga mahihinang hagulgol ng kanyang ina. Nakita niya ang mga awa sa mata ng mga tao. Ang ilan ay naglabas pa ng cellphone para kunan ang kanyang kahihiyan. Para siyang isang palabas, isang nakakaawang palabas na pinagtatawanan ng buong bayan. Naramdaman niya ang unti-unting panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang mga tunog sa paligid ay nagsimulang humina, na parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang maliwanag na simbahan ay dahan-dahang nagdilim. Ang huling imaheng nakita niya bago siya lamunin ng kadiliman ay ang likod ni Chino. Ang likod ng lalaking minsan ay naging buong mundo niya, na ngayon ay naglalakad palayo, papalayo, hanggang sa tuluyan na siyang mawala. At bumagsak si Alona sa sahig. 2 linggo. 2 linggo na ang nakalipas mula nang gumuho ang mundo ni Alona. Ang bawat araw ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang bahay nila, na dati puno ng tawanan at pangarap, ngayon ay nababalot ng amoy ng gamot at ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatitig lang siya sa kisame ng kanyang madilim na kwarto nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sa tunog pa lang, napaigtad ang kanyang ina mula sa sala. Nakita ni Alona sa siwang ng pinto ang mga mata nitong puno ng takot. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. 2 linggo na, Alona. Nasaan ang pera ko? Bulyaw ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Si Mang Fred, ang pinagkakautangan nila para sa operasyon ng kanyang ina. Mamang Fred, bigyan niyo pa po kami ng panahon, pakiusap ni Alona.
Halos pabulong na ang boses. Panahon? Tapos na ang panahon. Kung hindi ka makakabayad sa loob ng 1 linggo, ipapakaladkad ko ang nanay mong may sakit palabas ng bahay na yan. Pinatay ang tawag. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang kamay ay ang pag-agos ng mga luhang dala ng sakit at hiya ng kanyang ina. Iyon na ang hindi makaya ni Alona. Kailangan niyang makalayo. Kahit saglit lang. Tumakbo siya palabas ng bahay. Hindi alintana ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Bawat patak na tumatama sa kanyang balat ay tila karayom, malamig, masakit. Naglakad siya ng walang patutunguhan, hinahayaan ang sarili na mabasa. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay sumasabay sa ugong ng ulan. Kawawang Alona, niloko ng walang hiya. Naalala niya ang mga pangako ni Chino. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Isang malupit na biro. Habang tumatawid siya sa isang tahimik na kalsada, abala sa pag-iyak, isang nakakasilaw na ilaw ang biglang sumulpot mula sa kanyang gilid. Kasunod nito ang isang matinis na tunog ng preno. Wala na siyang oras para umiwas. Naramdaman niya ang malakas na pagtama sa kanyang tagiliran. Isang iglap, nasa ere siya. Sa susunod na iglap, bumagsak siya sa basang semento. Isang matinding sakit ang gumapang sa kanyang bukong-bukong. Bago siya mawalan ng ulirat, isang anino ang mabilis na lumapit sa kanya. Miss, okay ka lang ba? Tanong ng isang boses. Kalmado, pero may halong pag-aalala. Naamoy niya ang isang mamahaling pabango bago siya dahan-dahang binuhat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Kahit sa sakit, may kakaibang pakiramdam ng kaligtasan sa mga bisig na yon. Nagising si Alona sa isang puting silid. Amoy antiseptic. Nasa ospital siya. Nakikita niya ang isang lalaking nakaupo sa silya sa tabi ng kanyang kama. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit. Nakatingin sa kanya ng seryoso. Ito ang lalaking bumangga sa kanya. Gising ka na pala, sabi nito. Okay ka lang ba? Ang sabi ng doktor, may lamat lang ang bukong-bukong mo. Walang dapat ikabahala. Tumangulang si Alona. Salamat po, sir. Ako dapat ang humingi ng tawad, sabi ng lalaki. Ako si Ethan Santillan at ako ang may kasalanan sa nangyari. Hindi umimik si Alona. Ano pa bang masamang mangyayari sa kanya? Tila nabasa ni Ethan ang nasa isip niya. Alam ko ang sitwasyon mo, Miss Rivera. Mahinahon niyang sabi. Napatingin si Alona sa kanya. Gulat. Paano? May mga bagay na madaling malaman, lalo na sa isang maliit na bayan. Pagpapatuloy nito, alam ko ang tungkol sa utang ninyo at sa nangyari sa simbahan. Napaiwas ng tingin si Alona. Muling naramdaman ng hiya. Tumayo si Ethan at lumapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita ito. At ang mga salitang lumabas sa bibig niya ang tuluyang nagpatigil sa mundo ni Alona. Pakasalan mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Alona. Akala niya ay nabibingi na siya. Humarap si Ethan sa kanya. Ang muka ay seryoso. Walang bahid ng pagbibiro. Pakasalan mo ako, Alona. Ulit niya. Babayaran ko ang lahat ng utang mo. At higit pa doon, bibigyan kita ng bagong buhay, kapalit ng 1 taon ng pagsasama natin bilang mag-asawa sa papel. Nakatitig lang si Alona sa kanya. Ang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang lalaking ito, na hindi niya kilala, na aksidenteng nakasakit sa kanya, ay nag-aalok ng isang solusyon na napaka-imposible. Bakit? Hirap niyang tanong. Ang lalamunan ay tila natuyo. Bakit mo ito ginagawa? Lumipas ang ilang araw. Nakalabas na si Alona mula sa ospital. Pero ang alok ni Ethan Santillan ay nanatiling nakatatak sa kanyang isipan. Parang isang multo na hindi siya tinitigilan. Isang umaga, isang itim na van ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Isang lalaking nakasuit ang bumaba. At magalang na nag-abot sa kanya ng isang sobre. Pinapabigay po ni Sir Ethan.
sabi nito. Sa loob ay isang address at isang oras, isang imbitasyon sa opisina nito sa Makati. Huwag kang pumunta anak, sabi ng kanyang ina. Bakas sa mukha ang pag-aalala. Hindi natin kilala ang taong yan. Baka mapahamak ka lang. Pero alam ni Alona sa sarili niya na wala na siyang ibang pagpipilian. Ang mga banta ni Mang Fred ay parang bombang sasabog anumang oras. Kinabukasan, suot ang pinakasente niyang damit. Bumiyahe si Alona papuntang Maynila. Ang gusali ng Santillan Corporation ay parang isang higanting salamin na umabot sa kalangitan. Bawat sulok nito ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman na hindi niya kailanman inakala na mapapalapitan niya. Ang opisina ni Ethan ay nasa pinakamataas na palapag. Mula sa salaming pader, tanaw ang buong syudad. Ang lahat ay minimalist, malinis at malamig, katulad ng may-ari nito. Umupo ka, sabi ni Ethan. Itinuro ang isang upuan sa harap ng kanyang malaking mesa. Hindi man lang itong ngumiti. Nanginginig na umupo si Alona. Napag-isipan mo na ba ang alok ko? Tanong nito, diretsahan. Gusto ko lang malaman kung bakit. Mahinang sagot ni Alona. Hindi ako isang bagay na pwedeng bilhin, Sir Ethan. Sumandal si Ethan sa kanyang upuan. Pinag-krus ang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Simple lang ang dahilan, Miss Rivera. Ang ina ko. Gusto niya akong ipakasal sa anak ng mga kasosyo niya sa negosyo. Kailangan ko ng asawa para tigilan na niya ako. Isang asawang hindi niya magugustuhan. Tinitigan niya si Alona. At ikaw, sa sitwasyon mo, ikaw ang perpektong kandidata. Parang sinampal si Alona sa mga salitang yon. Masakit. Pero may luhika. Isa itong transaksyon. Isang kasunduan sa negosyo. Walang emosyon. Isang taon. Pagpapatuloy ni Ethan. Titira ka sa bahay ko. Gaganap ka bilang asawa ko sa mga pampublikong okasyon. Kapalit nito, babayaran ko ang lahat ng utang mo. Bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ng bagong buhay. Pagkatapos ng isang taon, malaya ka na. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa. Isang kontrata. Basahin mo. Nag-aalangan man ay binuklat ito ni Alona. Nakasulat doon ang lahat ng sinabi ni Ethan, malinaw at detalyado. Walang maliit na letra na nakatago. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, ang kanyang ina. Anak, umiiyak na, sabi nito sa kabilang linya. Nandito si Mang Fred. Sinisira niya ang mga gamit natin. Anak, natatakot ako. Narinig ni Alona ang sigawan at ang tunog ng mga nababasag na bagay. Napapikit siya ng mariin. Ito na ang dulo ng lahat. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya kay Ethan. Ang mga mata ay puno ng determinasyon na ipinanganak. Mula sa kawalan ng pag-asa, pumapayag na ako. Kinuha niya ang ballpen. Napakabigat nito sa kanyang kamay. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang araw na dapat ay pipirma siya sa kanilang marriage contract ni Chino. Ngayon, pipirma siya sa isa pang kontrata sa ilalim ng ibang-ibang sitwasyon. Isang buntong hininga at isinulat niya ang kanyang pangalan. Ang pirma na babago sa lahat. Walang nagbago sa ekspresyon ni Ethan. Kinuha nito ang kontrata at ipinatong sa gilid. Pagkatapos ay may kinuha ito mula sa drawer. Isang susi. Inilapag niya ito sa harap ni Alona. Bukas, lilipat ka na, sabi niya sa malamig na boses. Magsisimula na ang buhay mo bilang Mrs. Santillan. Tumayo si Alona. Kinuha ang susi. Lumabas siya ng opisina nang hindi lumilingon. Pagdating niya sa labas ng nagtataas ang gusali, tumingala siya sa langit. Hawak niya sa isang kamay ang kontrata at sa kabila naman ay ang susi. Ipinagbili ko ba ang aking kaluluwa sa isang demonyo o sinagip ako ng isang anghel? Hindi niya alam ang sagot. Ang penthouse ni Ethan Santillan
ay hindi isang bahay. Isa itong malamig at malawak na espasyo na parang isang museo na walang tao. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na kumikinang. Ang mga pader ay salamin mula sahig hanggang kisame. At ang mga kasangkapan ay mukhang mas mahal pa kaysa sa bahay at lupa nila sa probinsya. Ito ang kanyang bagong tahanan, ang kanyang gintong hawla. Sa unang linggo, halos hindi nakita ni Alona si Ethan. Maaga itong umaalis, gabing-gabi na kung umuwi. Ang komunikasyon nila ay sa pamamagitan ng mga sticky note na iniiwan nito sa ref o sa pamamagitan ng assistant nitong si Grace. Isang umaga, nadatnan ni Alona ang isang buong aparador ng mga bagong damit, sapatos at bag sa kanyang silid. Mga tatak na sa magasin niya lang nakikita. Walang anumang sulat, walang paliwanag. Tila ba isa siyang manika na kailangang bihisan. Sinubukan niyang maging kapaki-pakinabang. Nagluto siya ng almusal, pero paglabas niya ng kusina, isang katulong ang magalang na nagsabi sa kanya, "Ma'am Alona, hindi niyo na po kailangang mag-abala. Trabaho po namin yan. Sino ba siya sa bahay na ito? Hindi bisita, hindi rin tunay na asawa. Isa lang siyang anino na binayaran para gampanan ang isang papel." Isang gabi, dumating si Ethan ng mas maaga kaysa karaniwan. "Maghanda ka," sabi nito habang nagtatanggal ng kurbata. Bukas ng gabi, darating si Mama para sa hapunan. Gusto kanyang makilala. Kinabahan si Alona, ang ina ni Ethan, ang Doña Victoria Santillan na nababasa niya sa mga society magazine, isang babaeng kilala sa pagiging matapobre at strikta. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong sabihin? Tanong niya. Tumingin si Ethan sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alona ang isang pahiwatig ng emosyon sa mga mata nito. Pag-aalala? "Just be yourself," sabi nito. "Ako na ang bahala." Kinabukasan, dumating si Doña Victoria. Balot ito sa diamante at may dalang aura ng kapangyarihan na tila kayang magpayanig ng buong silid. Ngumiti ito kay Alona, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. "So ito pala ang..." "Alona," sabi nito, ang bawat salita ay may diin. Ang hapunan ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Alona. Ang mga tanong ni Doña Victoria ay parang mga patalim na nakabalot sa sutla. "Saan ka nga ulit galing, Ija?" "Taga Laguna po, ma'am." "Ah, probinsya. At ano ang ikinabubuhay ng mga magulang mo?" Naramdaman ni Alona ang pag-init ng kanyang pisngi. "Naglilinis po sa isang public school ang nanay ko. Ang tatay ko po, pumanaw na." Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ng Donya. "How interesting. Paano nga ba kayo nagkakilala ng anak ko?" Bago pa makasagot si Alona, sumingit si Ethan. "Nagkakilala kami sa isang business trip ko, ma. It was unexpected." Ang boses niya ay kalmado, pero may babala. Isang senyales na tapos na ang interogasyon. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-iisa sa malawak na library, nakakita si Alona ng isang tumpok ng mga bagong libro sa isang mesa. Mga libro tungkol sa sining, mga nobela, ang mga paborito niyang paksa na minsan niyang ikinuwento kay Ethan nung nasa ospital siya. Hinawakan niya ang isang libro. Hindi niya alam kung bakit, pero isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa kabila ng lahat, may isang taong nakikinig pala. Ngunit ang pakiramdam ng pag-asa ay mabilis na naglaho habang nakatingin siya sa mga ilaw ng syudad mula sa salaming bintana. Naramdaman niya ang matinding kalungkutan. Napakalaki ng syudad, napakataas ng kanyang kinalalagyan, pero hindi pa siya kailanman naging ganito kalungkot at nag-iisa. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng isang marangyang kotse, kausap ni Doña Victoria ang isang tao sa kanyang telepono. Ang mukha niya ay walang emosyon, malamig na parang yelo. "Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan." Utos niya. Ang pamilya niya, ang nakaraan niya,
Kung may mga utang ba siya? Lahat. Huminto siya saglit. Alamin mo ang lahat. Bawat sikreto. Para sa lahat, si Ethan Santillan ay ang kanyang opisina. Malamig, maayos, walang makikitang kahit isang papel na wala sa lugar. Bawat desisyon ay nakabase sa lohika at numero. Ngunit sa mga sandaling ito, ang atensyon niya ay wala sa kumikinang na mga numero sa kanyang computer screen. Nakatuon ito sa isang maliit na bintana sa kanyang tablet, isang live feed mula sa security camera sa kusina ng kanyang penthouse. Sa screen, si Alona ay nakikipagbuno sa bagong coffee machine. Bahagya itong napatalon nang biglang tumunog ang makina. Pagkatapos ay maingat niya itong tinikman at napangiwi sa pait. Hindi niya namalayan, isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang unang beses sa loob ng maraming taon na ang penthouse ay nagkaroon ng pakiramdam ng isang tahanan. Dati, isa lang itong lugar na tinutulugan niya. Ngayon, may isang taong nagbibigay buhay dito. Kahit na ang taong yun ay naroroon lang dahil sa isang kontrata. Hindi ito ang unang beses na pinanood niya si Alona mula sa malayo. Dinala siya ng kanyang isip 5 taon na ang nakalipas. Sa Baguio, tumakas siya noon mula sa isang business conference na puno ng mga taong naghahabol sa pangalan at pera niya. Suot ang isang simpleng t-shirt at maong. Naglakad-lakad siya sa isang maliit na baryo. At doon, nakita niya si Alona. Hindi ito nakasuot ng magarang damit o alahas. Isa lang itong simpleng babae na may hawak na kaldero, namamahagi ng mainit na sopas sa mga batang kalye. Ang nangiti nito ay mas maliwanag pa kaysa sa araw. May isang bagay sa paraan ng pagtawa nito, sa kabaitan sa mga mata nito, na humuli sa puso ni Ethan. Isang bagay na puro, isang bagay na totoo. Gusto niya sanang lumapit. Gusto niyang magtanong kung ano ang pangalan niya. Pero naduwag siya. Sino siya para guluhin ang payapang mundo nito? Isang lalaking nabubuhay sa isang mundo ng kasinungalingan at pagkukunwari. Kaya pinanood na lang niya ito mula sa malayo hanggang sa naglaho ito sa paningin niya. Inakala niya na iyon na ang huli, ngunit tila mapagbiro ang tadhana. Nang gabing iyon, umuwi si Ethan nang mas maaga. Inaasahan niyang nasa kwarto na si Alona, ngunit natagpuan niya itong nakatulog sa sofa sa library. May isang libro ng sining na nakapatong sa kanyang dibdib, bukas pa. Nilapitan niya ito. Pinagmasdan ng payapa nitong mukha. Napaka-inosente, napakalinis. Dahan-dahan niyang kinuha ang libro at ipinatong sa mesa. Nang aalisin na niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito, aksidente niyang nahawakan ang noo nito. Mainit siya. Agad siyang nakaramdam ng pag-aalala. Kumuha siya ng kumot at maingat na ikinumot sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone. "Grace," sabi niya sa kanyang assistant, "cancel all my meetings for tomorrow." "Yes, everything. It's a personal matter." Pumunta siya sa kusina at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, siya mismo ang nagluto. Isang simpleng lugaw. Ang tanging alam niyang lutuin na laging inihahanda ng yaya niya kapag may sakit siya noong bata pa. Kinabukasan, nagising si Alona dahil sa amoy ng pagkain. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay si Ethan, nakaupo sa tabi ng kama, may hawak na tray. Bakit? "Nandito ka?" Gulat niyang tanong. "May lagnat ka." Simpleng sagot ni Ethan. "Kumain ka muna at inumin mo ang gamot mo." Walang nagawa si Alona kundi sumunod. Habang kumakain, hindi niya maiwasang mapatingin kay Ethan. Wala ang malamig na CEO. Ang nasa harap niya ay isang lalaking mukhang pagod na may bakas ng pag-aalala sa mga mata. Nang matapos siyang kumain, inabot nito ang gamot at isang basong tubig. Habang umiinom, nagsimula siyang makaramdam ng antok dahil sa gamot. Pabagsak na sana ang kanyang ulo sa unan nang bigla niyang naabot ang kamay ni Ethan na nakapatong sa kama.
Napatigil si Ethan. Naramdaman niya ang init ng malambot na kamay ni Alona sa ibabaw ng sa kanya. Napatigil si Ethan. Ang buong katawan niya ay tila nanigas. Ang simpleng pagdampi na yon, ang init ng malambot na kamay ni Alona sa ibabaw ng sa kanya ay parang isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong sistema. Sanay siyang makipagkamay sa mga makapangyarihang tao, mga deal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, ngunit walang kahit isa doon ang nakapagparamdam sa kanya ng ganito. Bahagyang dumilat ang mga mata ni Alona, tila sa isang panaginip. Ang kanyang tingin ay malabo dahil sa lagnat. Salamat. Isang bulong, isang salitang halos tangay na ng hangin. Ngunit para kay Ethan, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Puno ito ng sinseridad na hindi niya kailanman narinig mula sa kahit kanino. At pagkasabi niyon, muli nitong ipinikit ang mga mata at tuluyan ng nakatulog. Ngunit ang kamay nito ay nanatiling nakahawak sa kanya, mahigpit na parang isang bata na ayaw bumitaw sa kanyang kumot ng kaligtasan. Naiwan si Ethan na hindi makagalaw. Nakatitig lang siya sa magkahawak nilang kamay. Ang magaspang at malaki niyang kamay na sanay pumirma ng mga kontrata at ang maliit at pinong kamay nito na puno ng mga kalyo mula sa pagtatrabaho. Magkaibang magkaiba, ngunit sa sandaling yon, tila sila ay para sa isa't isa. Isang salita, ngunit para sa kanya, ang salitang yon ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng kontratang pinirmahan niya ni Haya sa buong buhay niya. Iyon ang unang pagkakataon na hindi siya tiningnan ni Alona bilang si CEO Santillan o bilang ang lalaking bumangga sa kanya o bilang ang amo sa isang kasunduan. Sa sandaling iyon, tiningnan siya nito bilang isang tao. Hindi niya inalis ang kanyang kamay. Nanatili siyang nakaupo roon sa tabi ng babaeng matagal na niyang minamahal sa malayo. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Ethan ang isang bagay na matagal nang hinahanap ng kanyang puso. Pag-asa. Ang balita ay mabilis kumalat kahit sa mundo ng mayayaman. Ang biglaang pagpapakasal ng pinakakilalang bachelor CEO sa Pilipinas, si Ethan Santillan, sa isang simpleng babae mula sa probinsya ay laman ng bawat society blog at pahayagan. At ang balitang yon ay umabot kay Chino Valdez. Sa loob ng isang marangyang mansyon, ibinato ni Chino ang hawak niyang dyaryo sa sahig. Sa front page, nakangiti si Alona habang inaalalayan ni Ethan Santillan sa isang charity event. Mukha itong masaya, mas maganda, at mukhang mayaman. Anong problema mo? Tanong ni Serena. Walang pakialam habang naglalagay ng lipstick. Ang sabi mo, tutulungan mo ako sa negosyo. Ang sabi ng tatay mo, bibigyan niya ako ng posisyon. Sigaw ni Chino. Pero anong ginagawa ko dito? Isa lang akong utusan. Tinawanan lang siya ni Serena. Akala mo ba ganun kadali? Pinatira kita sa bahay ko. Binigyan kita ng pera. Isn't that enough? Natigilan si Chino. Nakita niya ang sarili sa salamin. Ang dating pangarap niya ay naging isang bangungot. Isa siyang laruan. Isang palamuti. At ang babaeng tinalikuran niya para dito ay nasa itaas na ngayon. Mas mataas pa sa kaya niyang abutin. Isang apoy ng galit at pagsisisi ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Samantala, sa penthouse, unti-unti nang natututunan ni Alona na ngumiti ulit. Ang pag-aalaga ni Ethan sa kanya noong nilagnat siya ay nag-iwan ng isang kakaibang init sa kanyang puso. Nagsimula siyang maniwala na marahil hindi naman pala demonyo ang lalaking ito. Isang hapon, habang nag-iisa siyang namimili sa isang high-end na mall, isa sa mga utos ni Ethan para masanay siya, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. Kamusta ka na, mahal? Narinig ko mayaman ka na. Nanlamig ang buong katawan ni Alona, ang salitang mahal. Walang ibang tumatawag sa kanya niyon kundi si Chino. Halos mabitawan niya ang kanyang cellphone.
Nagpalingalinga siya na para bang anumang oras ay susulpot ito mula sa kung saan. Sinubukan niyang ipagwalang bahala ito, ngunit ang takot ay nagsimula nang gumapang sa kanyang sistema. Paglabas niya ng isang butik, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daraanan. Alona. Napaatras si Alona. Si Chino. Nakatayo sa harap niya, mukhang gusgusin at desperado. Anong ginagawa mo dito? Nanginginig niyang tanong. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Chino. Sinubukang abutin ang kanyang kamay. Nagkamali ako, Alona. Patawarin mo ako. Si Serena, niloko niya lang ako. Ikaw ang tunay kong mahal. Huli na ang lahat, Chino. Matigas na sabi ni Alona. Humakbang paatras. Tapos na tayo. Hindi pa. Giit nito, lalong naging desperado. Alam kong ginagamit ka lang ng lalaking yan. Pera lang ang habol mo sa kanya. 'Di ba? Halika na, bumalik ka na sa akin. Magsimula tayo ulit. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Alona. Nasasaktan ako, Chino. Bitawan mo ako. Sigaw ni Alona. Hindi kita bibitawan hanggat hindi ka pumapayag. Bigla, isang malamig at makapangyarihang boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Sinabi niyang bitawan mo siya. Pareho silang napalingon. Nakatayo doon si Ethan. Ang muka ay nagdidilim sa galit. Sa likod niya ay 2 malalaking bodyguard. Agad na binitawan ni Chino si Alona. Lumapit si Ethan. Marahang hinila si Alona sa kanyang likuran. Nakita niya ang pamumula sa braso nito kung saan ito hinawakan ni Chino. Mas lalong nagdilim ang anyo ng kanyang mukha. Huwag na huwag mo nang hahawakan ng asawa ko, sabi ni Ethan sa isang boses na mababa at puno ng panganib. Kung makikita pa kitang lumapit sa kanya, sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan ang araw. Kinuha ng mga bodyguard si Chino at walang seremonyang kinaladkad palabas ng mall. Naiwan si Ethan at Alona sa gitna ng mga nagbubulungang tao. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Alona. Okay ka lang? Tanong niya. Ang boses ay malumanay na ngayon. Tumango lang si Alona. Nanginginig pa rin. Sa labas, matapos itapon ng mga bodyguard sa bangketa, tumayo si Chino. Pinagpaga ng sarili. Ang kanyang muka ay puno ng galit at kahihiyan. Pinanood niya ang pag-alis ng mamahaling kotse ni Ethan kung saan nasa loob ang babaeng dapat ay sa kanya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Mrs. Santillan, bulong niya sa sarili. Tingnan natin kung hanggang kailan. Mula sa kanyang opisina, pinanood ni Ethan ang recording ng security camera mula sa mall. Paulit-ulit. Ang bawat panunood ay nagpapakulo sa kanyang dugo. Ang takot sa mga mata ni Alona, ang marahas na pagkakahawak ni Chino sa braso nito. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Dapat ay naprotektahan niya ito. Dapat ay hindi niya ito hinayaang mag-isa. Ang insidenteng iyon ay nagbago ng lahat. Hindi na lang ito isang kontrata para kay Ethan. Ito ay naging personal. Sa kabilang banda, sa marangyang tahanan ng mga Santillan, si Doña Victoria ay kalmadong nakaupo sa kanyang sala. Hawak ang isang brown envelope. Kakahatid lang ito ng kanyang private investigator. Sa loob, mga litrato ni Alona sa probinsya, mga dokumento, at ang pinakamahalaga sa lahat, isang kopya ng kasulatan ng utang ng kanyang ina kay Mang Fred. Nakasulat din doon ang petsa kung kailan nabayaran ang utang ng buo. 2 araw matapos irehistro ang kasal ni na Ethan at Alona. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Victoria, gaya ng inaasahan ko. Isang gold digger, isang desperadong babae na nagbebenta ng sarili para sa pera. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang tawag, isang lalaking nagpakilalang si Chino Valdez. Ang dating kasintahan ni Alona. Nagkita sila sa isang pribadong lounge ng isang 5-star hotel.
Umupo si Chino sa harap ni Doña Victoria. Ang muka ay puno ng pinaghalong hiya at galit. Inilahad niya ang kanyang kwento. Isang bersyon kung saan siya ang biktima. Mahal na mahal ko po si Alona, ma'am, sabi niya. Sinubukang maging kaawa-awa. Pero bigla siyang nagbago. Nang malaman niyang interesado sa kanya ang anak ninyo, bigla na lang niya akong iniwan. Pera po ang pinili niya. Tahimik lang na nakinig si Doña Victoria. Pinag-aaralan ang bawat galaw ni Chino. Alam niyang nagsisinungaling ang lalaki, pero ang mga kasinungalingan nito ay perpektong akma sa kwentong gusto niyang paniwalaan. Ang lalaking ito, kahit na hamak, ay magiging isang perpektong kasangkapan. Ano ang gusto mong mangyari? Tanong niya. Malamig. Gusto ko lang pong malaman ng lahat ng katotohanan, sabi ni Chino. May peking sinseridad sa kanyang boses, na ang kasal nila ay isang malaking kasinungalingan. Kumuha si Doña Victoria ng 2 bagay mula sa kanyang mamahaling bag. Isang sobrang makapal na puno ng pera at isang invitation card. Sa susunod na linggo ang anniversary gala ng Santillan Corporation. Sabi niya, itinulak ang 2 bagay palapit kay Chino. Gawin mo ang lahat para sirain siya sa gabing iyon, sa harap ng lahat ng importanteng tao sa Maynila. Nagliwanag ang mga mata ni Chino. Kinuha niya ang sobre at ang imbitasyon. Makakaasa po kayo, ma'am. Samantala, sa penthouse, sinisikap ni Ethan na pag-aani ng loob ni Alona. Napansin niyang naging mas tahimik at laging balisa ito simula nang mangyari ang insidente sa mall. Isang gabi, pumasok siya sa silid nito na may dalang isang malaking kahon. Para sa'yo, sabi niya. Maingat itong binuksan ni Alona. Sa loob ay isang napakagandang midnight blue na gown. Simple pero elegante. Kumikinang ito na parang kalangitan sa gabi. Para saan to? Mangha niyang tanong. Para sa anniversary gala, sagot ni Ethan. Gusto kong ikaw ang maging pinakamagandang babae sa gabing iyon. Naramdaman ni Alona ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang simpleng gesture na yon ay tila bumura sa lahat ng takot na nararamdaman niya. Sa sandaling iyon, naniwala siyang kaya nilang harapin ang lahat basta't magkasama sila. Ngunit bago ang gabing iyon, tinawagan ni Ethan ang kanyang ina para kumpirmahin ang kanilang pagdalo. Mabuti naman at darating kayo, sabi ni Doña Victoria sa kabilang linya. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may kakaibang lamig. Maghanda ka, anak. Dagdag nito bago ibaba ang tawag. Sa gabing iyon, malalaman ng lahat ang katotohanan. Nakatayo si Alona sa harap ng isang malaking salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay halos hindi na niya makilala. Hindi na ito ang babaeng taga-probinsya na umiiyak sa sahig ng simbahan. Ang babaeng nasa salamin ay nakasuot ng isang midnight blue na gown na kumikinang na parang mga bituin sa gabi. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan. Ang kanyang mukha ay may bahagyang kolorete. Maganda siya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang maganda siya. Isang pamilyar na anino ang lumitaw sa likuran niya sa salamin. Si Ethan. Nakatayo ito sa may pintuan, nakasuot ng itim na tuxedo at nakatitig lang sa kanya. Walang salitang lumabas sa bibig nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Paghanga, pagtatanggi, at isang emosyon na hindi pa handang pangalanan ni Alona. Dahan-dahan itong lumapit. May hawak itong isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng silver na kwintas na may pendant na hugis bituin. Para bumagay sa gown mo, mahina niyang sabi. Tumalikod si Alona para harapin siya. Ethan, hindi mo kailangang gawin to. Gusto kong gawin to, sagot niya. Siya na mismo ang nagsabit ng kwintas sa leeg ni Alona. Naramdaman ni Alona ang malamig na metal sa kanyang balat at ang mainit na daliri ni Ethan na bahagyang dumampi doon. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Nang matapos, hindi agad lumayo si Ethan.
Nanatili silang magkalapit, nakatingin sa isa't isa, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahina nilang paghinga. Hinawakan ni Ethan ang kanyang kamay at dahan-dahan siyang hinila palapit. Sa gitna ng malawak na silid na walang musika, nagsimula silang sumayaw. Dahan-dahan, isang hakbang pasulong, isang hakbang paatras. Ang kanyang isang kamay ay nasa baywang ni Alona. Ang isa naman ay mahigpit na nakahawak sa kamay nito. Ipinatong ni Alona ang kanyang kabilang kamay sa balikat ni Ethan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinasabayan ng ritmo na sila lang ang nakakarinig. Handa ka na ba para mamaya? Bulong ni Ethan. Ang kanyang hininga ay mainit sa tenga ni Alona. Hindi, tapat na sagot ni Alona. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Sabi ni Ethan, isang pangako. Mas matatag kaysa sa lahat ng pangakong narinig niya sa buong buhay niya. Basta't kasama kita, sagot ni Alona. Idinilat ang kanyang mga mata at tiningnan si Ethan. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid, wala ng kontrata, wala ng CEO, wala ng babaeng taga-probinsya. 2 tao lang sila. 2 pusong naghahanap ng kanlungan. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang pinutol ng isang tunog. Ang tunog ng cellphone ni Alona na nag-vibrate sa ibabaw ng mesa. Nagkatinginan sila bago dahan-dahang bumitaw sa isa't isa. Kinuha ni Alona ang telepono. Isang text message mula sa numerong matagal na niyang blinok, ngunit kabisado pa rin niya. Ang numero ni Chino. Bukas, isang salita lang. Mag-enjoy ka sa huling gabi mo bilang isang santilyan. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nawala ang lahat ng init at pag-asa na naramdaman niya kanina lang. Ang katotohanan ay bumalik na parang isang malakas na sampal. May problema ba? Tanong ni Ethan. Napansin ang biglaang pagbabago sa kanyang mukha. Umiling si Alona at mabilis na itinago ang cellphone. Wala. Halika na. Baka mahuli pa tayo. Pilit siyang ngumiti. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Pagdating nila sa venue ng gala, isang 5-star hotel ballroom, daan-daang kamera ang sumalubong sa kanila. Ang mga flash ay parang kidlat na sunod-sunod. Mahigpit ang hawak ni Ethan sa kanyang kamay. Ginagabayan siya sa gitna ng dagat ng mga tao at ilaw. Sa bawat hakbang papasok, pabigat ng pabigat ang nararamdaman ni Alona. Ang bawat ngiti ng mga bisita ay tila may nakatagong pangungutya. Ang bawat bulungan ay parang isang paratang. Nang sa wakas ay makarating sila sa gitna ng naglalakihang ballroom, ang lahat ng ingay ay biglang huminto. Isang spotlight ang biglang tumutok sa entablado. At sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw na yon, nakatayo ang isang pamilyar na anino. Nakatayo si Chino Valdez. Hawak ang isang mikropono at may isang nangiting demonyo sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa iisang direksyon. Direktang nakatingin sa kanya. Ang buong bulwagan ay nanahimik, naghihintay. At alam ni Alona, sa kaibuturan ng kanyang puso, tapos na ang katahimikan. Parating na ang unos. Ang katahimikan ay mabigat, nakakabingi. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanila, pero ang pakiramdam ni Alona ay tila sila lang ni Chino ang nasa loob ng malawak na bulwagang iyon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula ni Chino. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. May pekeng kababaang loob sa kanyang tono. Ang pangalan ko po ay Chino Valdez at ako po ang lalaking dapat ay pinakasalan ng babaeng yon. Itinuro niya si Alona. Isang malakas na pagbulungan ang kumalat na parang apoy. Naramdaman ni Alona ang paghigpit ng hawak ni Ethan sa kanyang kamay. Ngunit hindi ito sapat para pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. 8 taon, pagpapatuloy ni Chino. 8 taon kaming nagmahalan. Ngunit sa isang iglap, tinalikuran niya ang lahat.
Para saan? Para sa pera. Para sa kapangyarihan. Sinungaling. Gustong isigaw ni Alona, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang kasal na ipinagdiriwang ninyo ngayon, tumawa si Chino ng mapait. Isa lang itong kasunduan, isang kontrata. Ipinagbili niya ang kanyang sarili sa isang santilyan para bayaran ang mga utang ng kanyang pamilya. Ang mga camera flash ay sunod-sunod na sumabog sa kanyang mukha. Bawat isa ay parang isang sampal. Gusto niyang takpan ang kanyang mukha. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang maghukay at magtago sa ilalim ng lupa. Bigla, isa pang boses ang pumailan lang. Pinatahimik ang lahat. Si Doña Victoria. Dahan-dahan itong tumayo mula sa kanyang upuan. Ang mukha ay puno ng pekeng kalungkutan. Ang sinasabi ng binatang ito, nagsalita siya. Tila hirap na hirap. Ay totoo. Iyon na ang huling patalim. Ang mismong ina ni Ethan. Ang pagtataksil na yon ang tuluyang dumurog sa natitirang lakas ni Alona. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Ang buong bulwagan ay umiikot. Ang mga mukha ay humuhusga sa kanya. Isa siyang kahihiyan, isang manggagamit. Nang akala niya ay babagsak na siya, naramdaman niya ang isang marahang pagpisil sa kanyang kamay. Tumingin siya kay Ethan. Ang mukha nito ay kalmado. Walang galit. Walang gulat. Mayroon lang isang malalim na determinasyon sa kanyang mga mata. Bumitaw ito sa kanya, humakbang pasulong, at kinuha ang isa pang mikropono mula sa isang staff. Pagkatapos ay bumalik ito sa tabi niya. Muling hinawakan ang kanyang kamay at sabay silang hinila papunta sa entablado. Humarap si Ethan sa lahat. Ang kanyang presensya ay agad na kumuha ng atensyon ng lahat. Tumingin siya sa mga mata ni Chino, pagkatapos ay sa kanyang ina, at sa wakas sa mga matang mapanghusga ng mga manonood. She's not my contract wife. Nagsimula si Ethan. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinuputol ang bawat bulungan. She's my only love. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa bulwagan. Oo, totoo. Pagpapatuloy ni Ethan na lalong ikinagulat ng lahat, lalo na ni Alona. Nagsimula kami sa isang kontrata, pero kontrata iyon na ako ang gumawa. Isang desperadong paraan para mapalapit sa babaeng matagal ko nang minamahal mula sa malayo. Nilingon niya si Alona. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na ngayon lang nito nakita. Isang emosyon na puro at totoo. 5 taon na ang nakalipas sa isang maliit na baryo sa Baguio. Nakita ko siya. Namimigay siya ng pagkain sa mga bata. Ang kanyang ngiti. Iyon ang pinakamagandang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Pero naduwag ako. Hindi ako lumapit. Nang malaman ko ang nangyari sa kanya, tumingin siya ng masama kay Chino. Alam kong hindi ko na pwedeng palampasin ang pangalawang pagkakataon, kaya't gumawa ako ng paraan. Huminga siya ng malalim. Ang aksidente, hindi yon aksidente. Sinadya ko yon. Iyon lang ang tanging paraan na naisip ko para makapasok sa buhay niya nang hindi siya natatakot. Isang kasinungalingan, oo. Ngunit ginawa ko yon dahil sa isang totoong dahilan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alona at sa sandaling iyon, tila silang dalawa na lang ulit ang tao sa mundo. Patawarin mo ako sa pagsisinungaling ko, Alona, pero hindi sa pagmamahal ko sa iyo. Nanlalaki ang mga mata ni Doña Victoria, hindi makapaniwala. Si Chino ay namutla na parang isang basahan. Ang katahimikan sa bulwagan ay biglang binasag ng isang palakpak. Sinundan ng isa pa at isa pa hanggang sa ang buong bulwagan ay umalingaw-ngaw sa isang malakas na palakpakan. Ngunit hindi yun narinig ni Alona. Ang tanging nakikita niya ay si Ethan. Ang lalaking akala niya ay estranghero. Ang lalaking nagligtas sa kanya. Ang lalaking minamahal pala siya noon pa man. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy.
Ngunit hindi na ito luha ng sakit at kahihiyan. Ito ay luha ng isang pusong hindi makapaniwala na sa wakas ay natagpuan na ang tunay na pag-ibig. Isang taon na ang lumipas mula sa gabing iyon, ang gabing nagbago ng lahat. Ang Santillan Anniversary Gala ay naging usap-usapan sa loob ng maraming buwan. Ang kwento ni na Alona at Ethan ay tila isang modernong fairy tale, masalimuot, puno ng sakit, ngunit nagtapos sa isang pag-ibig na nagpatunay na kaya nitong lampasan ang lahat. Ngayon, nakatayo si Alona sa harap ng isang maliit na gusali, hindi sa gitna ng Makati, kundi sa isang tahimik na komunidad sa kanyang bayang Sinilangan. Sa itaas ng pinto ay isang simpleng karatula, tahanan ng pag-asa, isang silungan para sa mga kababaihan. Sa loob, naroon ang mga tawa ng mga babaeng minsay na wala ng pag-asa, ngunit ngayon ay natututo ng bumangon muli. "Handa ka na, Mrs. Santillan." Nilingon ni Alona ang boses sa kanyang likuran. Nakatayo doon si Ethan, hindi na suot ang kanyang mamahaling tuxedo, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. Wala na ang malamig na CEO. Ang nasa harap niya ay ang kanyang asawa, ang kanyang kaibigan, ang kanyang kakampi. Hinawakan ni Ethan ang kanyang kamay. "Hinihintay ka na nila." Ngumiti si Alona at sabay silang pumasok. Ito ang araw ng formal na pagbubukas ng kanyang pundasyon, isang pangarap na binuo mula sa sarili niyang mga abo at tinupad sa tulong ng lalaking nagturo sa kanya kung paano muling maniwala. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Victoria. Pagkatapos ng gabing iyon, ilang buwan din silang hindi nag-usap ni Ethan. Ngunit ang panahon at ang hindi matatawarang pagmamahal ng kanyang anak para kay Alona ay unti-unting lumambot sa kanyang pusong bato. Hindi pa sila lubusang magkaibigan ni Alona, ngunit mayroon ng respeto, isang tahimik na pagtanggap. Sa gitna ng programa, umakyat si Alona sa entablado para magbigay ng kanyang mensahe. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Puno ito ng lakas at kumpiyansa. "Lahat tayo ay nakaranas ng sakit," sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ethan na nakatayo sa likuran, nakangiti ng buong pagmamalaki. "Pero natutunan ko na ang mga sugat. Hindi sila ginawa para sirain tayo. Minsan, sila ang nagiging daan para mahanap natin ang ating tunay na lakas at ang tunay na pag-ibig." Pagkatapos ng event, habang papalubog na ang araw, dinala siya ni Ethan sa dalampasigan. Ang parehong dalampasigan kung saan dati siyang umiiyak mag-isa. Walang mga bisita, walang mga kamera, sila lang dalawa. "Naaalala mo ba?" sabi ni Ethan. "1 taon na ngayon mula nang pirmahan mo ang kontrata." Tumawa si Alona. "Ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko." "Para sa akin din," sagot ni Ethan, hinawakan ng kanyang pisngi. "Pero sa pagkakataong ito, gusto kong gawin ng tama." Lumuhod ito sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang kumikinang na bato. "Alona Rivera," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Hindi dahil sa kontrata, hindi dahil sa utang, hindi dahil sa kahit anong dahilan. Mahal kita. Pakasalan mo ako. Ulit." Sa pagkakataong ito, habang buhay. Ang mga luhang pumatak mula sa mata ni Alona ngayon ay purong kaligayahan na. "Oo," bulong niya. "Oo, Ethan. Oo." Isinuot ni Ethan ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at hinalikan siya. Isang halik na nagsasabi ng lahat ng mga salitang hindi nila nasabi noon. Isang halik ng pasasalamat, pagpapatawad at pangako ng walang hanggan. Habang magkayakap sila sa ilalim ng kulay, kahel na kalangitan, tumingala si Alona at ngumiti. "Minsan," bulong niya,
sapat lang para marinig ni Ethan. Kailangan mong masaktan ng lubos para maramdaman mo kung ano ang tunay na pag-ibig. At sa paglubog ng araw, nagsimula ang kanilang tunay na kwento. Hindi isang fairy tale, kundi isang kwento ng dalawang sirang kaluluwa na natagpuan ang kanilang kabuuan sa piling ng isa't isa.